Abala sa pakikinig ng musika sa kanyang headphone si Jacob, sakay ng kanilang company vehicle habang iniisip ang mga balitang nakalap nila. Pauwi na sila ng kanyang kaibigan at cameraman mula sa pagkuha ng scoop ng napabalitang brutal na pagpatay sa isang lalaking magsasaka na natagpuan sa sinasaka nitong palayan. Warak ang katawan nito na tila ba'y sukdulan ang galit ng gumawa sa biktima. Nakilala ito ng mga taga roon dahil sa suot nitong damit at matagal-tagal na rin na pinaghahanap ng pamilya. Ang pinagtataka lang ng mga pulis ay kung bakit nawawala ang mga lamang loob nito. 2 araw ang nakalipas ay nadakip na ng mga ito ang pinaghihinalaang pumatay. Nakuha mula rito ang fingerprint at kutsilyong ginamit. Ngunit mapaghanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagsasalita tungkol sa motibo nito ng pagpaslang. Napag-alaman nila na hindi lang ito ang unang kaso ng ganitong krimen na nangyari sa maliit na bayan ng Santa Catalina. Nung nakaraang taon din ay may pinatay na kapareho ng paraan ng pagpaslang sa biktima. Kailangan niyang subaybayan ang istoryang yon hanggang matapos ang kaso. Pero kinailangan na muna nilang mag-report sa kanilang station para sa iba pang gawain. Mahigit 5 taon na siyang reporter at naiinip na siya para sa kanyang promotion. Isang istorya lamang na pwedeng makakuha ng pansin ng publiko ay makukuha na rin niya ang inaasam na kasikatan at pagtaas ng posisyon sa kanilang opisina. Sumapit na ang gabi, ngunit hindi pa rin sila nakakalabas ng probinsya. Habang binabaybay nila ang madilim at tahimik na kalye, ay biglang huminto ang kanilang sasakyan. "Oh, anong problema?" tanong niya sa kaibigang si Edwin na siyang kasalukuyang nagmamaneho. "Nasiraan tayo." "Ano?" "Itignan ko, sandali lang." Bumaba ito para sipatin ang makina. Pagbalik nito sa loob ay binalingan siya nito. "Tol, pahinga ng pera. May nakita akong maliit na auto supply na dadaanan natin. Bibili lang ako ng gulong. Naplatan tayo eh." Napahila mo siya ng muka. "Anak ng... Tol naman! Bakit di ka nagdadala ng ekstrang gulong? Alam mo naman na malayo ang biyahe natin eh." Reklamo niya rito. Pasensya ka na. Nawala sa isip ko eh." "Ay nako. Ano pa nga bang magagawa ko? O sige, basta bilisan mo ah. Wala pa namang kabahayan dito." Oo na. Akin na yung pera. Para makaalis at agad tayo rito." Pagkaabot niya sa pera, ay lumabas na rin siya para magyosi. "Hoy, Edwin, bilisan mo ah." Anya kay Edwin. Hindi naman ito sumagot. Mabuti na lang at lagi silang may dalang flashlight. Kaya yon ang ginamit nito upang mag-isang lumakad sa madilim na kalsada. Wala na kasing street lights sa bahaging yun ng kalsada. Nasa gilid ng kalsada na napapaligiran ng malawak na sakahan na may naglalago ang mga damo. Walang ibang anumang ilaw na maaaring makaaninag sa kalsada, kundi ang tanging ilaw na nanggagaling sa kanilang sasakyan. Habang humihit-hit siya ng sigarilyo, ay bigla na naman pumasok sa isip niya ang mga krimen na nangyayari sa lugar na yon. Kaya kagad na nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Bumalik siya sa loob ng sasakyan at hinanap ang kanyang dalang cellphone. Mga ngalahating oras na ang nakakalipas, ngunit hindi pa rin bumabalik si Edwin. Nakailang text at tawag na rin siya rito, pero hindi man lang nito magawang sumagot. Unti-unti nang nauubos ang kanyang pasensya. Parang gusto niya na tuloy itong puntahan at baka naligaw na ito kung saan. Pabukas na sana siya ng pinto ng sasakyan nang may maaninag siyang maliit na liwanag na nanggagaling sa likuran sa hindi kalayuan. Tila papunta yon sa direksyon niya. Kaya nagpasya na lang siyang manatili muna sa loob hanggat hindi nakakasiguro kung sino yon. Habang papalapit ang ilaw sa kanya,
ay tila lalong nadadagdagan ang kanyang kaba na hindi niya maintindihan. Nang tuluyan na itong makalapit, ay sandali itong tumayo sa labas ng pintuan ng kanyang sasakyan. Kita niya ang anino nito mula sa likod ng bintana ng kinauupuan niya. Hindi rin siya gumawa ng kahit nakatiting na ingay habang lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Maya-maya pa, bigla na lang itong kumatok ng sunod-sunod. "Boss! Boss, ako to!" Nabosesan niya ang tinig na yon. Walang iba kundi si Edwin. Madalas ay tinatawag siya nitong boss dahil sa pagiging palautos umano niya rito. Ngunit pagbukas niya ng bintana ay hindi niya inaasahan ang tatambad sa kanyang muka. Huli na nang mapagtanto niya ang mga sumunod na nangyari. Isang kamay na may hawak na panyo ang tumakip sa bibig niya na nagpakawala ng kanyang ulirat. Nagising siya sa ibang lugar at nasapo niya kagad ang kanyang noo dahil sa biglang pagkahilo na kanyang naramdaman. Nilibot niya ang paningin sa paligid. Gayon na lamang ang panginginig ng kanyang buong katawan nang maramdaman niya na nakagapos ang kanyang mga paa habang nakasalampak siya sa sahig. "Nasaan ako?" Halos walang boses na lumabas mula sa kanyang bibig. Sa loob ng isang abandonadong bahay ang kinaroroonan niya ngayon. Ito'y yari sa semento na wala pang finish. Nakausli pa ang mga bakal at may mga alambre pa sa palibot nito. May maliit na lampara na nakapatong sa lamesa na tanging nagbibigay ilaw sa paligid. Napaigtad siya nang marinig ang ungol na yon sa malapit. Kasunod nito ay tunog ng mga yabag ang papalapit sa pwesto niya. "Masyadong malikot ang kasama mo kaya yan." Nanlaki ang mga mata niya nang maisalampak sa kanyang harapan ang nakagapos na si Edwin. Tumingala siya at tumingin ng masama ang lalaking nagdala sa kanila sa lugar na yon. Madilim ang mukha nito, kaya hindi niya magawang maaninag. Nakamask ito at nakasuot ng sombrero na parehong itim ang kulay. "Sino ka? Anong kailangan mo sa amin?" Bulalas niya sa pagitan ng panginginig. Umupo ito malapit sa kanila. Hawak ang baril nito. "Alam mo, ilang reporter na dumayo sa lugar namin. Wala kayong ginawa, kundi kumuha lang ng balita. Pagkatapos, ay aalis din kayo ng ganun lang." Bahagya siyang natigilan nang magsalita ito, ngunit kagad niyang nabawi ang kanyang sarili. "Pero, yun naman talagang trabaho namin." "Oo nga, yun lang talaga ang trabaho nyo. Pero wala kayong pakialam kung totoo ba o hindi ang lahat ng nasasagap nyong balita at ibinabalita nyo." Tila nagbago naman ang kanyang timpla matapos marinig ang sinabi nito. "Ano? At sino ka para sabihin niya na? Nagpa-fact-checking kami. Dinala mo lang ba kami rito para insultuhin?" Inis na singhal niya rito. Wala itong karapatan na insultuin ang kanilang propesyon sa isip-isip niya. "Fact-check? Pare-pareho nga kayo. Sabihin mo na, ano ba talagang kailangan mo? Wala kaming pera." "Hindi ko kailangan ng pera nyo, no?" Tumayo ito at sandaling nanahimik bago muling nagsalita. "Ano nga ang alam nyo tungkol sa mga patayan dito? Sabihin mo nga." "Nahuli na yung suspect, pero hindi pa siya nai-interrogate." "At hindi nyo talaga siya makakausap. Alam nyo kung bakit? Dahil hindi naman talaga siya ang totoong salarin." Natigilan siya sa sinabi ng lalaki. "Teka, huwag mong sabihing ikaw." Pagak itong natawa. "Kaya ko naman pumatay, pero hindi ganun kahalimaw. Hindi tao ang pumatay sa magsasakang yon at sa iba pang mga biktima." "Ibig mo sabihin, may iba pa?" "Oo naman. Pero ang ibang krimen,
ay nagawa nilang itago o pagtakpan. Teka, nila? Teka sandali, naguguluhan ako sa'yo eh. Ang mga otoridad dito, hindi ko alam kung may pinagtatakpan sila o sadyang hindi lang nila mahanap ang mga sagot kung bakit kakaiba ang klase ng pagpatay sa mga biktima. At ayaw din nilang mabahiran ng masamang imahe ang lugar na to. Kaya gano'n na lang nila kabilis tapusin ang kaso sa pagsasakdal ng kung sino-sino. Habang pinakikinggan niya ito, ay dama niya ang matinding hinanakit sa boses nito. Kung gano'n, gagamitin sila nito para maisiwalat ang istoryang ito at nang makapagbukas ng tunay na investigasyon. Pero, ano naman ang pakialam mo sa kasong yan? Hindi ka naman sospek ah. Aniya sa lalaki. Lumakad naman ito palapit sa binata. Kagaya na nangyari, 18 taon nang nakararaan. May nangyari rin pagpatay dito. At ilang araw lang din ang lumipas, ay may itinuro na silang salarin. Nagkataon na ang tatay ko ang nakitang kasagutan ng biktima bago ito pinatay. Kaya madali lang para sa kanila na idiin ang ama ko. Hindi magagawa ng tatay ko ang pumatay. Isa pa, nagkabati rin sila kagad pagkatapos silang makita ng ibang tao na magsagutan. Pero walang nakinig sa amin. Wala kaming kapera-pera. Ni pag-aaral ko nga, ginagapang lang namin eh. Kaya wala kaming nagawa. Hanggang sa mamatay siya sa loob ng bilangguan. Ang sabi nila, napag-initan daw ng mga preso. Hindi ako naniniwala sa mga kalokohan na yun. Hindi ko sila mapapatawad. At ngayon, nangyayari na naman ulit. Hindi ko mapapalampas na may inosente na naman silang pagbabayarin sa kasalanan ng kung sino mang demonyo ang pinoprotektahan nila. Biglang natahimik si Jacob. Hindi niya mapigilan na makaramdam ng simpatsya sa mga sinasabi nito. Dahil kung siya marahil ang nasa kalagayan nito, ay gagawin rin niya ang lahat. Mabigyan niya lang ng mustisya ang kanyang pamilya. Pero bakit sa ganitong paraan? So anong plano mong gawin? Hindi kami makakatulong sa'yo kung itatali mo kami. Hindi pa buo sa loob niya kung tutulungan niya nga ba ito. Ang gusto lang niya ay makawala sa pagkakatali. Bagya naman itong lumapit. Ibig mo sabihin, tutulungan niyo ako? May pagpipilian pa ba kami? Isa pa, wala naman talaga kaming balak bitiwan ng pag-feature sa kasong to eh. Kaso, kailangan lang namin mag-report sa station namin dahil hindi lang naman ito ang trabaho namin eh. But since parang nagiging interesting na ang storyang to, magre-request kami sa editor-in-chief namin na eksklusibong tutukan ng kasong to. Sandaling katahimikan ang nangibabaw sa kanila. Waring pinag-iisipan nito ang kanyang mga sinabi. At ganon din siya. Mukhang mapapasubo siya ng wala sa oras. Aminado siyang may mga pagkakataon na pabigla-bigla siya ng desisyon nang hindi niya ganong pinag-iisipan ng maigi. Pero kung iisipin, wala namang mali sa sinabi niya. Wala rin siyang nakikitang dahilan para pagdudahan ang taong nasa kanilang harapan. Konkreto ang kwento nito at kung may masama man itong pakay ay sana kanina pa sila nito pinatay. Binalingan niya ito. Well, pwede naman natili muna kami rito hanggat hindi nalulutas ang kaso. Hoy, Jacob, ano ka ba? Sa wakas ay nagising na rin pala ang kanyang kasamang si Edwin. Nilingon niya ito. Huwag ka na ngang umangal. Total nandito naman talaga tayo para kumuha ng totoo at disturbing na balita, di ba? Malay mo, ito na ang hinihintay kong break bilang isang reporter. Bulong niya rito. Ibig mong sabihin, tol, magtitiwala ka sa taong yan? Manahimik ka nga muna. Titignan ko pa. Tama ka. Kayo lang ang makakatulong sa akin ngayon. Kapwa naman silang napabaling sa taong pinag-uusapan nila. Maya-maya pa, kinalagan na nito ang kanilang mga tali. Tutulungan ka namin, sinabi niya nang makatayo at nang makawala na sa mga tali. Pero sana tol,
Hindi mo na ginawa sa amin to. Dinaan mo na lang sana kami sa magandang usapan. Ang sakit eh. Hirit naman ni Edwin rito na nasapak pala kaya nakatulog. Pasensya na kayo. Nagbago na ang tono ng boses nito mula sa kanina na galit. Yun lang? Pasensya lang? Ano ba, Edwin? Tama na. Okay na nga, di ba? Awat niya sa kanyang kaibigan. Pero masakit talaga eh. Tumahimik ka na sabi. Bumaling naman siya sa stranghero na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagtatanggal ng maskara. Tol, pwede bang tanggalin mo na yung takip sa mukha mo? Hindi ka naman sospek o kriminal para itago yung identity mo eh. Tumalima naman kagad ang lalaki. Pagkatanggal ng maskara nito, ay bahagya siyang nagulat na mas bata pa pala ang itsura nito kaysa sa inaakala niyang gagawa ng ganitong plano. Ang pogi mo pala, Brad ah. Kaso, ang pangit pa rin talaga ng ginawa mo sa amin. Hirit na naman ni Edwin sa lalaki. Pasensya ka na talaga. Akala ko naman kasi hindi niyo ako pakikinggan kung kaswal akong lalapit at makikipag-usap sa inyo eh. Kaya ito naisip kong paraan. Pero sana naman, hindi mo kami sinaktan. Tanga ka ba? Uy, tama na Edwin, ano ka ba? Pag sinapak ka ulit niyan, sige ka. Magsasalita pa sana ito, pero umurong yata ang dila nang mapagtantong mas malaki ang katawan nito kaysa sa kanya. Napabuntong hininga na lamang siya. So pare, anong plano? Pag-iiba niya ng usapan, malamig ang matang tumingin ito sa kanila. May mga nalikom na akong konting ebidensya, pero hindi pa sasapat. Kaya kinuha ko kayo para tulungan akong kumalap pa at expose ang mga yon. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Batid niyang hindi biro ang propesyong kanyang pinasukan, ngunit hindi niya akalaing bukod sa pagiging mamamahayag ay papasukin na rin pala niya ang pagiging investigador. Naglalakad na sila patungo sa kinaroroonan ng bahay nito. Medyo mahaba-haba ang kanilang nilakaran dahil bumalik pa sila sa kotse para kunin sa kanilang kotse ang mga gamit na naiwan nila nung kidnapin sila ng lalaki na hindi pa nila naitatanong kung ano ang pangalan. Teka pre, ano nga ba ang pangalan mo? Julius pare, Julius ang pangalan ko. Ako naman si Jacob. At itong kasama ko naman ay si Edwin. Alam ko. Bigla niyang napagtanto na may lahi nga pala itong investigador. Nang makarating na sila sa bahay nito'y sinalubong sila ng aso. Napahinto sila sa pagakbang dahil dito. Isang dalagita ang bumungad sa kanila sa pagbukas ng pinto ng bahay. Sinaway nito ang aso na agad namang tumakbo palapit dito. Pero hindi pa rin tumigil ang aso sa kakatahol sa kanila. Mukhang maaasahan yung aso mo, Brad ah. Biro niya sa halatang kabadong boses. Dinaluhan nito ang aso upang itali habang wala pa rin tigil sa pagkahol. At sabihin mo, nakakita siya ng masamang buto. Tinapunan naman niya ng masamang tingin ang tumatawang si Edwin at saka lang ito tumigil. Pero agad na naagaw ang kanyang atensyon nang kakalabas lang na dalagita nang makita niyang maigi ang mukha nito. Nga pala, kapatid ko. Baling naman ni Julius sa kanila. Ngumiti siya rito. Hindi nakaligtas sa mga mata niya ang kagandahang taglay nito. Halatangang hindi ito sanay sa ibang tao dahil kagad itong nag-iwas ng tingin nang magtagpo ang kanilang mga mata. Napangisi siya. Pumasok ka na ron sa loob, Hazel, at ipaganda mo sila na makakain. Maotoridad na utos naman ito sa babae at saka tumingin sa kanila ng may halong pagbabanta. Isipin nyo na lang na wala rito ang kapatid ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Lihim siyang natawa sa pagbakod nito sa kapatid. Binalingan na lamang niya ang kabuuan ng bahay. Sakto lang ang laki nito na may simpleng disenyo. Sige na,
Pumasok na tayo sa loob. Nililibot ang paningin sa sala pagpasok nila. Nakuha ang kanyang atensyon sa mga nakasabit sa dingding na ulo ng mga hayop, partikular na ang kalabaw at baka. Hindi niya masabi kung sanyari ang materyal ng mga yon, dahil kuwang-kuwa nito ang tunay na itsura ng mga hayop. Kailan ba ng kapatid mo rito? Oo, 2 lang ang kwarto rito. Pwede niyong ukupuhan ng isang kwarto. Si Hazel kasi ang gumagamit ng isa. Dito na ako sa sala matutulog. Pero bago yon, tumalikod dito at lumapit sa isang divider na yari sa kahoy. Kinuha rito ang isang envelope mula sa drawer. Tignan niyo muna ito. Anito, pagkaabot nun sa kanya. Naglalaman yon ng mga litrato nakuha sa mga crime scenes mula sa iba't ibang lugar. Sanay na siyang makakita ng ganito, pero hindi pa rin niya maiwasan ang mapamaang sa mga brutal na imaheng nakikita ngayon. Isa-isa niyang tinignan ang mga yon. Isang katawan ng lalaking butas ang dibdib, babaeng warak ang tiyan, at pugot na ulo ng bata ang laman ng mga larawan. Anak ng Sus Ginoo! Pulalas naman ni Edwin nang makita rin ang mga yon. Kung itatanong niyo sa akin kung paano ko nakuha ang mga yan, ninakaw ko. Ang totoo, ang mga larawang yan ay kinuha mula sa iba't ibang taon. Hindi naging malimit ang pagpatay. Base sa mga sinabi nito, mukhang maingat ang galaw ng kung sino mang salarin ng lahat ng mga ito. Naging mahaba ang gabing yun para sa kanila. Tulad ng kanyang inaasahan, ay hindi nga siya nakatulog. Buong magdamag na naglalaro sa kanyang isip ang mga imaheng nakita niya kanina. Inisip niya rin kung paano magagawang tapusin ang kasong yon at kung paano ba siya napunta sa ganitong sitwasyon. Hindi naman siya alagad ng batas. Parang gusto niya tuloy pagsisihan na pumayag siyang tulungan ang taong yon. Pero nandito na to, hindi niya rin maaatin na manood na lang at makinabang sa istorya habang alam niyang may mga inosenteng taong sunod-sunod na pinapatay na parang hayop. Pipikit na sana siya nang may marinig siyang kalabog sa labas ng kwarto. Hindi talaga ata niya magagawa pang makatulog. Bukod sa namamahay siya rito, ay hindi pa niya maalis sa isipan niya ang mga pinagdadaanan nila ng araw na yon. Dahil dito ay napabalikwas na siya ng bangon. Lumabas siya ng kwarto upang tignan kung ano ang ingay na yon. Mabuti na lang at tulog na si Julius sa salas, kaya hindi nito napansin ang kanyang pagdaan. Naisip naman niya na baka pusa lang yun na naghahanap ng makakain. Ngunit mas cute pa pala sa pusa ang kanyang matatagpuan nang makarating siya sa kusina. Hi! Bati niya rito nang bigla itong lumingon sa kanya. Seryoso ang mukha nito habang hawak ang garapon ng strawberry jam. Meron pang naiwan na butil sa gilid ng labi nito na lalong nagpangiti sa kanya. Sa mga sandaling ito ay napagtanto niyang tama nga ang desisyon niyang sumama sa utol nito. Huwag ka matakot sa akin. Kaibigan ako ng kuya mo. Sabi niya rito, ngunit hindi pa rin sumasagot. Matapos ang ilang segundong nakatingin lamang ito sa kanya, ay tumalikod na ito para ibalik sa frigider ang hawak nitong jam bago lumakad paalis. Naiwan naman siyang hindi pa rin nawawala ang mga ngiti sa labi. Sa wakas, ay may ipapalit na rin siyang maganda sa kanyang mga iniisip hanggang siya ay antukin. Huli man siyang nakatulog, ay mas nauna pa rin siyang nagising kaysa kay Edwin na naghihilik pa. Nasanay na kasi siyang bumangon ng maaga dahil na rin sa kanyang trabaho. Kaya pagkagising niya kay Edwin, ay kagad silang naghanda upang gumayak na papunta sa una nilang sadya sa paghahanap ng sagot. At iyon ay ang tukuyin mula sa mismong sospek ang kanilang gustong malaman. Alam nilang mahihirapan silang makausap ito dahil kailangan nila ng permiso mula sa mga pulis
na batid nilang hindi yun ipagkakaloob. Napaka-imposible nitong gagawin natin, Jacob. Pumalatak si Edwin habang sila ay nasa biyahe. Naayos na nito ang sasakyan dahil sinamahan sila ni Julius na makabili ng gulong. Tumahimik ka at mag-drive ka na lang dyan. Yun ang mabuting gawin mo. Sabi niya rito. Binalingan niya rin si Julius na ngayon tahimik na nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Pare, kapag nagtagumpay tayo sa plano, pwede ko bang ipasya lang kapatid mo dito sa buong Santa Catalina kahit sandali? Agad naman itong lumingon sa kanya nang may seryosong ekspresyon sa muka. Ito naman, hindi na mabiro. Pare, wag na wag mong ipagkakatiwala ang kapatid mo dyan. 5 syota yan eh. Yung isa, hinahunting na siya. Hirit naman ni Edwin, kaya mahina niyang nasipa ang sandalan ng upuan nito. Tumahimik ka nga dyan. Baka ikaw, 5 na anak mo kay Agnes, nang buntis ka pa ng iba. Ganting pangaasar naman niya rito. Ang totoo ay pinapakalma lamang niya ang sarili. Alam niyang delikado ang gagawin nila, pero wala silang naiisip na paraan para makuha ang kanilang pakay. Pagkababa ng sasakyan, ay pumasok sila sa isang maliit na beer house. Simple lang ito na may video okayan at may iilang babae na nagsiserve sa mga customer na karaniwan ay pulos lalaki. Pumwesto sila sa isa sa mga bakanting mesang naroroon. Nakita kasi nilang iisang tao pa lang ang customer dahil nga sa masyado pa itong maaga. Pero sapat na yon para sa kanilang gagawin. Hindi na sila maaaring makapaghintay pa at baka maubusan na rin sila ng oras. Miss, bigyan mo kami ng tigi-isang beer tsaka isang plato ng sisig. Sabi niya sa waitress na lumapit. Naisip niyang hindi naman nila kailangan na magpakalasing at nakuha naman ng mga kasama niya ang kanyang ibig sabihin. Habang umiinom, ay nag-antay pa sila ng ilang sandali. Pinanood nila ang isang customer doon na waring damang-dama ang pagkakakanta nito ng awiting lady. Maya-maya pa ay sunod-sunod naman itong binanatan ang kanta ng Journey. Maya-maya ay bumaling naman sa kanya si Julius. O ano? Ba gusto mong kumanta? Sabi nito sa kanya. Kaagad naman niyang nakuha ang pinaparating nito. Tumango siya, saka tumayo at lumakad papunta sa videoke machine. Woo! Galingan mo pare ha! Huwag mo kami ipapahiya! Hiyaw naman ni Edwin sa kanya. May konti siyang kaba dahil ngayon lamang siya kakanta sa harap ng ibang tao. Wala siyang talento rito. Bukod sa pagsasalita sa harap ng TV, ang pagkanta ang pinakahuling bagay na gagawin niya sa tawag ng tungkulin. At ngayon nga, ang huling punto na yon. Nang makalapit na siya sa videoke machine, ay agad niyang pinindot ang stop button, sanhi, para tumigil ang kasalukuyan na kumakanta. Tinapunan siya nito ng makahulugang tingin na waring naiinis. Nginisian niya lamang ito. Maawa ka naman sa tenga namin, Brad. Kanina ka pa. Nakakarindi yung boses mo eh. Kahit bangkay, mapipilitang bumangon dahil sa tindi ng boses mo. Pangaasar niya sa lalaki. Hindi na maipinta ang mukha nito at nakakuyom na ang kamao habang nagtatangis ang mga panga. At natuwa naman siya dahil dito. Hehehe, hanep pre ah. May kapangyarihan pala yan. Pagsigunda pa ni Edwin, samantalang si Julius naman ay tumayo na rin at lumapit sa kanila. Marahas na inagaw nito mula sa kamay ng customer ang mikroponong hawak nito. Gusto ko rin kumanta. Seryosong sabi nito sa customer. Hindi na maipinta ang madilim na mukha nito. Napansin niyang wala itong ibang kasama. Mukhang kanina pa mag-isang umiinom base sa basyo ng mga bote ng alak sa mesa nito at halatang may bahagyang tama na rin ng espiritu ng alkohol. Magsasalita pa sana siya pero mabilis siya nitong sinuntok
na agad naman niyang nailagan. Gumanti siya ng suntok at bumagsak ang lalaki sa sahig. Nagkagulo ang mga naroon dahil sumali na rin sina Edwin sa pagwawala. Pinagbabasag nila ang mga bote at binaliktad ang mga mesa at upuan. Umawat sa kanila ang iilang mga bantay na may hawak na pamalo. "Huy, tama na yan!" Bulong niya sa mga kasama dahil mukhang nag-e-enjoy pa si Edwin sa ginagawa. Tumigil din naman si Julius nang awatin na ng isang bantay. Ilang sandali pa ay nakarinig na sila ng mga rumesponding mga pulis. Pagkarating ng mga ito ay pinagdadadampot sila para dalhin sa presinto. Nang palabas na sila ng bar ay tinapunan muna niya ng tingin ang taong nakasalampak pa rin sa sahig at natutulog. Aminado siyang medyo napasobra siya rito, pero alam niyang hindi naman yun sapat para makomatos ito dahil sa isang suntok lang naman sa mukha nito ang kanyang ibinigay. Sakay ng pulis mobil ay nagkatinginan silang tatlo. Nagawa na rin nila sa wakas ang unang hakbang sa kanilang plano. Isang marahas na buntong hininga naman ang kanyang pinakawalan. Hindi niya malaman kung matatawa ba siya habang iniisip na magkaka-criminal record na siya sa pulisya o makokonsensya sa kanilang pinagagagawa. Alam niyang delikado ang kanilang pinasok at sa puntong ito'y huli na para magsisi o umatras pa. Ayaw magpareglo ng biktima. Yung beer house na ginulo nyo, iaatras na lang daw nila ang kaso kapag binayaran nyo ang lahat ng mga sinira kasama ng perwisyong binigay nyo. Ang yayabang nyo. Ikaw, nire-respetong reporter ka pa naman, tapos ganito ang gagawin mo. Sermon sa kanila ng hepe nang makarating na sila sa opisina nito. Kapwa tahimik lang ang mga katabi niyang sina Edwin at Julius habang nakaupo sila sa harap nito. Boss, pwede ko bang matawagan ng superior ko? Kailangan na niyang ipaalam ang sitwasyon nila ngayon. Ang totoo, bago sila umalis sa tirahan nila Julius kanina, ay nauna niya nang tinawagan ito upang sabihin ang kanilang plano. Tulad ng kanyang inaasahan, ay nagalit ito at inutusan na silang bumalik na ng Maynila. Pero sinikap niyang ipaliwanag dito kung gaano kahalaga ang kasong ito. Sa huli, ay napilit naman niya itong mapapayag at nagawa pang makahingi ng suporta mula rito. Bagay na ipinagpapasalamat niya sa mga oras na ito. Samantala, sandaling tila nag-isip ang hepe. Pansin niya ang bagyang pagkunot ng noo nito. Waring may naglalaro sa isipan nito na bahagya niyang ikinabahala. Pero maya-maya ay tumango ito at itinuro ang telepono na nasa tabi nito. Nakahinga siya ng maluwag, kaya kagad niyang dinayal ang numero ng kanyang superior. Boss, sumabit kami. Andito kami ngayon sa stasyon ng pulis. Aniya, nang sagutin nito ang tawag sa kabilang linya. Hinampas pa niya ang kanyang batok na kunwari ay namumroblema. Kagad nitong sinabi na ito na raw ang bahala. Mabilis nilang tinapos ang kanilang usapan dahil nag-iingat din sila sa mga sasabihin. May agam-agam kasi siyang baka naka-wiretap ang teleponong ginamit. Sige na, ikulong nyo na muna ang mga ito. Maya-maya'y utos ng hepe, makaraang pumasok sa loob ng opisina nito ang dalawang pulis. Kinapkapan muna sila ng mga ito bago iginiya patungo sa magiging selda nila. Ito na ang hinihintay nilang pagkakataon. Maliit lang ang building na yon dahil maliit lang din ang bayang ito. Kaya kokonti lang din ang mga nakabilanggo roon. Pagpasok nila ay naabutan nila ang iilang mga preso sa loob. Hoy Jacob, di ba dapat hindi mo na tayo kukulong hanggat wala pang abogado natin? Nininerbyos na kinalabit siya ni Edwin na nasa kanyang likuran. Maging siya ay napalunok nang makita ang mga makakasama nilang preso. Hindi naman kalakihan ng mga katawan ng mga yon, ngunit halos patay na sila sa talim ng mga ito kung makatingin.
3 preso ang naroroon. Isang matanda na sa tansya niya ay nasa 60 ang edad. Ang isa naman ay marahil nasa 40 na mahigit. Habang ang huli naman, hula niya ay kaedaran lang niya, nasa bandang 30 na. Julius! Isang preso ang nagsalita na tila kilala si Julius. Sa tingin niya, nasa mahigit 40 na ang tanda. Napabaling sila rito. Kaagad naman itong nilapitan ng huli. Kuya Cesar! Anong ginagawa mo rito? Hindi sumagot si Julius, bagkos ay lumingon ito sa kanila. Sinabi ko na sa'yo, tigilan mo na to at mukhang nandamay ka pa. Bumaling ito sa kanila na tila alam na nito kung bakit din sila naroroon. Mapapahamak lang kayo sa ginagawa nyo. Pero Kuya Cesar, ito lang ang tanging paraan para matigil lang kasamaan ng kung sino mang halimaw ang meron sa lugar na to. Hindi nyo alam kung anong pinapasok nyo. Palibhasa mga bata pa kayo. Akala nyo, magagawa nyo lahat. Magagawa natin, kuya, kung tutulungan mo kami. Nagmana ka nga talaga sa ama mo. Masyadong matapang. Kaya dapat, alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. Sandaling napatahimik si Julius dahil ata sa sinabi nito. Lumapit naman si Jacob sa mga ito upang sana'y magpakilala dahil mukhang marami itong nalalaman sa nangyayari. Ngunit naudlot yon nang balingan siya nito. Mukhang hindi ka taga rito Opo. Kilala ko ang halos lahat ng mga taga rito kahit nasa loob ako ng bilangguan. Kung ikukumpara sa ibang bayan, maliit lang ang Santa Catalina. Ang totoo po niyan Hindi ako interesado kung sino ka. Sikapin mo na lang na makalabas pa kayo ng kasama mo rito ng buhay at kumpleto pa ang katawan. Alam mo, pre, tama siya eh. Dapat umalis tayo dito. Ipapadala na ng baso ang pampiyansa natin. Manahimik ka nga muna, Edwin. Napakaduwag mo talaga. Saway niya sa kaibigan na mukhang maiihi pa ata sa salawal. Kung pagbabantaman o babala ang sinasabi nito, ay nasisiguro niyang makakatulong ang kung anuman ang nalalaman at kakayahan nito sa kanilang misyon. Nasaan siya? Buntag ni Julius na ang tinutukoy ay ang hinuling sospek na pakay nila. Nasa isang pribado na selda, sa pinakadulong bahagi nito, kung saan walang ibang presong naroroon kundi siya lang. Kahit sa oras ng pagkain, hindi namin siya nakakasalamuha. May mga dumadalaw ba sa kanya? Tanong rito ni Julius habang makahulugang nakatingin sa kanila. Hindi pinapayagan ng pamilya na makita siya, ayon sa mga bulong-bulungan dito. Napahimas naman si Jacob sa kanyang baba habang nag-iisip. Base sa narinig mula rito, ay kumpirmadong tama nga ang hinala nilang may tinatago nga ang mga otoridad bukod sa mismong presong sinadya ng mga itong ilayo sa karamihan. Muli pa sanang magtatanong si Julius dito, pero agad na nitong nahulaan ang sasabihin. Oo, buhay pa siya. Nasisiguro ko yun. Tuwing malalim ng gabi, ay may lagi nagtutungo sa banda kung nasa ng kulungan ito para maghatid ng pagkain. Ano? Isang beses lang nila sa isang araw pinapakain yung tao? Di makatiis na sabat ni Jacob sa mga ito. Wala silang balak na buhayin ng taong yun. Pero para siguro hindi halata, pinapatagal pa nila ng konti ang buhay nito hanggang sa ito na mismo ang subuko. Tulad ng ginawa nila sa tatay ko. Pre, pwedeng wag ka masyadong sumigaw. Baka mamaya kasi may makarinig sa atin Paalala ni Jacob dito. Nagpasalamat siyang kahit papano ay kumalma naman ito. Mukhang mahihirapan nga silang makalapit sa sospek na yon. Gayong ganito pala talaga kahigpit ang binigay na pagbabantay dito ng mga otoridad. Hindi nga sila nakatitiyak kung may makukuha nga bang anumang impormasyon mula rito. Ang alam lang nila ay posibleng dito nila makuha ang mga sagot sa nangyaring pagpatay. Samantala,
lumapit sa kanila ang inip ng si Edwin. Hoy, ano na? Tutunga nga na lang ba tayo rito, ha? Lilinawin ko lang, ha? Wala akong balak magbakasyon ng ilang araw dito. Alam mo, ikaw talaga puro ka reklamo eh. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na sumama ka rito ha? Hindi ba dapat ako sumama? Ewan ko sa'yo. Mamayang gabi na natin gagawin ang plano, kaya umayos ka. Aniya, at saka bumaling sa tila malayo ang iniisip na si Julius habang nakaupo sila sa sahig. Pre, matanong ko lang, kaano-ano mo yung si Cesar? Pag-uusisa niya rito. Minsan siya nagtago sa bahay namin nung hinahanting siya ng mga pulis. Magkababata sila ng tatay ko at ng yumao niyang asawa. Si tatay ang tumulong sa kanya para makapagbagong buhay. Ha? Kung nagbagong buhay na siya bakit siya nandito? Pansamantala itong natahimik. Tila may mabigat na bagay ang biglang bumara sa lalamunan nito. Pinatay niya kasi yung pulis na dumiin kay tatay sa kaso. Lubos na niyang naunawaan kung bakit gano'n na lang ang pag-aalala ng lalaki rito. Malapit pala ang pamilya ng mga ito. Lumipas na ang ilang oras. Pasado 15 minutos bago mag-alas 7 ng gabi. Oras na, hinihintay nila para sa schedule ng pagkain ng hapunan. Tumayo si Julius at nagtungo sa may sulok. Kinakabahan na napatingin naman sa kanya si Edwin. Tumango lamang siya rito bilang senyales na wala na silang atrasan. Maya-maya ay dumating na ang bantay. Binuksan nito ang kanilang selda at isa-isa na silang lumabas para magtungo kung saan kumakain ang mga preso. Nauna na ang iba pero naiwan si Julius sa loob kaya kunwari ay hindi pa sila umaalis ni Edwin. Sinigawan ito ng bantay, ngunit nanatili lang itong nakayuko habang nakaupo sa sahig. Ano po kasi boss kanina pa po ata sumasakit ang tiyan niyan. Patulong naman boss, nang madala po siya sa klinik. Pumasok ang bantay sa loob ng selda, habang nag-aantay pa rin sila ni Edwin ng konti sa labas. Nilapitan ng bantay ang nakayuko pa rin si Julius. Dito na sila dahan-dahan na sumunod ni Edwin sa loob. Pag-angat ng ulo ni Julius rito, ay agad nitong tinakpan ang bibig sa kanina pang hawak nitong panyo na binudburan ng pulburang pampatulog. Naging alerto sila mula sa likod. Sinunggaban at pinagtulungan nila ito hanggang sa mabilis na umepekto rito ang gamot at mawalan ng malay. Ayon kay Julius, ay 30 minutos lang daw ang epekto ng gamot. Naisip nilang sapat na sigurong orasyon para marating nila ang pakay. Pinaiwan na nila si Edwin upang maging lookout. May 15 minutos din hanggang makabalik ang iba nilang kasama sa selda. Tara na, bilis! Nagmamadaling saad ni Jacob. 5 lang ang selda sa unang palapag nito at may 12 kwarto naman sa itaas. Sa kaliwa ay may isang hiwalay na kwarto sa pinakadulong bahagi sa taas. Maaaring nandun siya. Teka, paano mo naman nalaman na nandun talaga? Tuwing dumadalaw ako kay Kuya Cesar, lagi niya nababanggit sa akin ng di sinasadya ang pasikot-sikot ng bilangguang to. At mula sa labas ay pinag-aralan ko rin ang istruktura ng gusali at kung ilan ang bintana nitong building. Ha? Ayos Sige, bilisan natin. Dahil nga hindi naman kalakihan ng bilangguang yun, ay hindi sila ganong natagalan na magtungo sa kinaroroonan ng pinakadulong selda. Mabilis pero ingat na ingat ang kilos nila na hindi mapansin ng mga pulis na nagbabantay dito. Sa tingin ko, ito na yun. Maya-maya pa ay itinuro ni Julius ang huling selda na nasa loob ng isa pang hiwalay na pinto ng rehas. Tumango siya agad na sumunod dito. Nagpasalamat silang walang nagbabantay sa parting yon dahil siguro ay nag-iisa lang naman itong preso na naroroon. Pero nagtago sila saglit nang makita ang 2 bantay na naglalakad sa kabilang pasilyo. Kaya nag-antay sila ng ilang sandali
hanggang sa tuluyan ng makaalis ang mga ito. Pagkarating nila roon ay napakatahimik at tila walang tao. Nakapwesto sila sa labas ng unang rehas na pinto. Samantalang ang selda naman nito'y bahagyang natatakpan ng pader, kung kaya't hindi nila gaanong maaninag kung meron ngang tao sa loob o wala. Sir, nandiyan ka ba? Ako po si Jacob. Isa po akong reporter galing sa Maynila. May kasama ako. Nandito kami para tulungan ka. Sir! Bumaling siya kay Julius. Bahagya na siyang nag-aalangan kung kailangan na ba nilang bumalik sa kanilang selda bago sila mahuli. Pero ilang segundo ang lumipas nang may marinig silang kaluskos mula sa loob. Dumikit palalo sila sa rehas. Manong Abner, si Julius ho ito. Anak po ni Kapidring. Natatandaan niyo po ba siya? Tila may sinasabi ito pero hindi nila yon marinig dahil sa distansya ng selda nito mula sa kinaroroonan nila. Nakita nilang inilabas nito ang kamay sa rehas. Kahit medyo ilang dipa ang kanilang layo, ay kita pa rin nila ang sugat-sugat at nangingitim na pasa sa palibot ng braso nito na tila nagmula sa paso ng kung anumang nagliliyab na bagay. Halatang pinahirapan ito ng gusto. Maya-maya ay may mga yabag ng paa at ingay nang nag-uusap ang kanilang narinig na papalapit. Kaya kagad muna silang nagtago. Nakita nila ang warden na may kausap sa cellphone. Chief, may utos na raw mula sa taas. Kung ganon, bilang na pala mga oras ito. Ay, ayoko talaga ng ganito. Hindi, Chief. Iniisip ko lang kung hanggang kailan natin to gagawin. Sa bagay, tama ka. Ang mahalaga, nakikinabang tayo. Isa pa, para naman may pagpipilian tayo rito, hindi ba? Buti nga hindi tayong ginagawang alay. Parehong nabigla sa narinig sina Jacob at Julius na pawang nagkukubli sa kabilang dingding ng kaliwang pasilyo. Takang-taka na si Jacob kung ano ba talaga ang meron sa lugar na yon. Itinutok pa niya lalo sa dalawang bantay na nag-uusap ang kanyang hidden camera na sinadya niyang itago sa kanyang rubber shoes bago pa sila pumunta ng beer house kanina. Sa tingin niya'y sapat na to para paghinalaan na ang mga otoridad. Mabilis niyang ibinalik ang maliit na aparatos sa loob ng sapatos. Pabalik na sila ng kanilang selda nang salubungin sila ng warden. Kasunod nito ang bantay na kapwa silang nagulat na nagising na pala ito. Sinasabi ko na nga ba, pagpasok nyo pa lang dito ay nagduda na ako may pinaplano kayo. Mahinaw na tura ng warden na bahagya pang ngumiti nang makalapit ito sa kanila. Ngunit mahahalata sa mga mata nito ang disgusto at inis. Tumingin ito sa kanya na tila nang uuyam. Ano, Mr. Reporter? May nasagap ka bang mainit-init na balita, ha? Sisikat ba kami dyan? Sa totoo lang, wala palang kakwenta-kwenta tong kulungan nyo. Gumawa pa kami ng gulo para lang makapasok dito. Tapos, wala naman pala kami mapapala. Sinikap ni Jacob na labanan ang kanyang nerbiyos at umaarteng dismayado. Mapanuring mga tingin ang pinukol nito sa kanya na tila ba hindi kumbinsido. Pinuntahan namin yung ikinulong nyo na wala namang kasalanan. Kaagad siyang napalingon kay Julius. Hindi niya inaasahan na sasabihin nito ang totoo. Hoy! Ano bang ginagawa mo? Natatarantang bulong niya rito, ngunit hindi siya nito pinansin. Pakawalan niyo siya. Bakit hindi niyo hinahayaan na makakuha siya ng abogado at may pagtanggol ang sarili niya? Ibang klase rin pala kayo, no? Hindi mo alam ang pinagsasabi mo, bata. Kahit sinong tanungin mo rito, pulos mga walang kasalanan yan. Laging inosente. Yan ba ang sabi niya sa inyo? Na wala siyang kasalanan? Lahat ng ebidensya, siya ang itinuturo. At anong pinagsasabi niyong hindi namin siya hinahayaan makakuha ng abogado, ha?
Walang abogado may gustong humawak sa kaso niya. Sino ba naman kasing matinong abogado ang tatanggap sa pinaka-notorious na kriminal sa lugar na to? Tila ba nagbago ang ekspresyon ng mukha nito? Naging kalmado na kumpara kanina. Sige na, ibalik na sila sa selda. Maya-maya ay utos nito. Nakahinga ng maluwag si Jacob. Pagbalik nila sa kanilang selda, ay agad silang nilapitan ni Cesar. Kinuha nilang isang kasama nyo. Ano? Saan nila dinala si Edwin? Gulat na tanong niya rito nang mapansin agad na wala nga ito roon. Ang dinig ko, ililipat siya ng ibang selda. Taranta siyang napabaling kay Julius. Nasisiguro kung hindi nila sasaktan ang kaibigan mo. Isa kang reporter. Mag-iingat sila sa mga galaw nila. May katwiran naman ito, pero hindi niya maaaring basta pabayaan na lang si Edwin. May suspetya rin siya na gagamitin itong hostage upang masigurong wala silang gagawing anuman laban sa mga ito. Samantala, dinaluhan naman ni Julius si Cesar upang kausapin ito tungkol sa nalaman nila. Mabuti pa, magpiyansa na kayo nang makaalis na kagad kayo rito. Hindi tanga si Warden. Hindi niya palalampasin ang ginawa niyo. Pero, paano si Manong Abner? Hindi ako makakapayag na matulad siya kay tatay. Ano ka ba? Mag-isip ka nga mabuti, Julius. Ano ba sa akala mo kalaban mo? Hindi mo alam kung sino ang kalaban, Julius. Taon-taon, may namamatay sa kulungang ito na hindi na nakikita ang mga labi. Sino ba talaga sila, kuya? Saan ko makikita mga hayop na yun? Bakit wala tayong ginagawa? Biglang nagsalita ang pinakamatandang preso na kasama nila roon. Kaya napabilang silang lahat dito. Matagal niyo na silang nakikita at nakakasalamuha. Tatang, ano pong ibig niyong sabihin? Puno ng kuryosidad na tanong ni Jacob sa matanda. Mula kasi nang dumating sila sa seldang yon at nakasama ito, ay ngayon lamang nila yon narinig na magsalita. Lagi itong tahimik na nakaupo at madalas makikitang nagbabasa lamang ng Biblia sa higaan nito. Tulad ngayon, nakatutok pa rin ang mga mata nito sa binabasa nang muli itong magsalita. Matagal na silang nananahan sa lugar na ito. Sila? Sinong sila, Tatang? Hindi rin nakatiis na tanong ni Cesar dito. Maging ito pala'y ngayon lamang nakausap ang matandang nakasama nito ng halos mag-iisang taon. Biglang isinara ng matanda ang hawak nitong Biblia bago bumaling sa kanila. Ang mga balbal! Maya-maya ay tugon nito. Tahimik na pinakinggan ni Jacob ang usapan ng mga ito. At hindi niya halos maproseso ang huling sinabi ng matanda. Balbal. Nababasa niya ang kwento tungkol dito sa mga lumang librong Pilipino nung nasa high school pa lamang siya. Alam niyang may mga lumang paniniwala ang matatanda tungkol sa mga lamang lupa o halimaw. Ngunit hindi niya sukat mapaniwalaan na may mga ganun ngang nilalang na nabubuhay sa mundong ito. Muling nagsalita ang matanda. Nung minsang mangaso ang aking ama sa pinakaliblib na bundok dito sa Santa Catalina, ay halos 1 linggo siyang hindi nakauwi sa amin. Tiniis niya ang gutom sa loob ng mga araw na yon. Wala raw siyang nagawa kundi magtago sa kakauyan hanggang tuluyang makaalis ang batang babae. Doon lamang siya nakauwi. Dati-rati, ang kwento sa akin ng aking ama ay sa mga liblib na gubat at bundok lamang naglalagi ang mga balbal. Nabubuhay sila mula sa pagkain ng iba't ibang hayop doon. Ngunit kung minsan ay kumakain din ng mga ito ng patay na tao at doon lamang sila bumababa ng kapatagan upang maghanap. Likas na halimaw ang mga balbal. Sadyang nagpapalit lang sila ng anyo bilang tao upang maayos nilang makasalamuha ang mga tao. Ang sabi mo, Tatang, kumakain lang sila ng patay na tao. Pero bakit ngayon? Marami ng taong natatagpuan na pinatay ng mga hayop na yun. Marahil ay nasuklam na sila. Magmula kasi ng inangkin ng mga gahamang politiko
ang mga kagubatan dito upang pagkunan ng mga troso at maglunsad ng minahan, ay nasira na ang tahanan nila. Pakiramdam nila, inagawan sila. Isa sa loob ng 18 taon, mistulang may nagaganap na piging ng mga balbal sa bayang ito. At sa nakikita ko, 2 uri ang pinapatay nila. Una, ang taong alam nilang pagtutroso o pagmimina ang ikinabubuhay. Nang sa gayon ay masiguro nilang wala nang iba pang makikinabang sa tinuturing nilang teritoryo. At ang pangalawa naman ay ang hinahain na sa kanila ng mga korap na pulis dito. Halimbawa na lamang ang nakapiit sa dulong selda ng kulungang to. Ang mga pulis dito, nakatitiyak akong alam nila kung sino ang nagkakatawang tao sa lugar na ito. Umusbong ang kilabot sa katawan ni Jacob nang marinig ang kwento ng matanda. Kung totoo man ang mga yon o hindi, iisa lang ang sigurado. Nasa alanganin silang sitwasyon ngayon. Kailangan niyang gumawa ng paraan para mailigtas si Edwin. Samantala, napabaling sila kay Cesar na tinitignang maigi ang kalendaryo na nakasabit sa dingding. Piging ng mga balbal baka mo, Tatang. Ang nangyayaring yun, tuwing lumilipas ang 18 taon, isang lunar eclipse. 2 araw na lang mula ngayon. Anong gagawin natin, Kuya Cesar? Nababahalang tanong naman ni Julius dito. Maging siya ay ganun din ang tumatakbo sa kanyang isip. Hindi natin alam kung sino dapat pagkatiwalaan sa loob ng bilangguang to. Nalintikan na. Balak pa yata tayong isama sa handaan ng mga hayop na yun. Huwag kayong mag-alala, dahil tulad na rin nila ang tao ko mag-isip. Mapanlinlang at tuso. Maingat ang mga balbal. Hindi sila basta-basta pumapatay. Sinisiguro nilang hindi malalaman ng mundo ang kanilang pag-iral dito. Sa kabila ng sinabi nito, ay hindi pa rin napapanatag ang kalooban ni Jacob. Gayong alam na marahil ng mga halimaw na yon na hinahanap nila ang mga ito. Malaki rin ang posibilidad na nasa malapit lamang ang sinasabi nitong balbal, nakapaligid, nagmamasid. Dahil dito, hindi niya napigilang sumabat sa usapan. Teka, Tatang, paano niyo malalaman kung isang ang balbal ang nagkakatawang tao? Saglit itong natahimik bago ito muling nagsalita. May waring bituin sa loob ng lente ng kanilang mga mata. Ang buhok nila'y sobrang itim at tila yari sa seda. Hindi pangkaraniwang pangamoy. Matindi ang pananabik nila sa laman at dugo na marahil ay nagagawa na nilang kontrolin sa di ko tiyak na paraan. Habang ang mga ngipin nila'y matutulis na lumilitaw lamang sa harap ng kanilang biktima. Meron din silang maliliit na markas sa katawan na palatandaang hindi sila isang tao. Nakakita na ho ba kayo ng mga tulad nila? Magsasalita pa sana ito nang biglang kumalansing ang rehas ng kanilang selda. Jacob Hernandez, Julius Dominguez, piyansado na kayo. Pwede na kayo lumabas. Teka, boss, saglit lang. Natatarantang pakiusap ni Julius. Maging ito ay nais din malaman kung sino-sino ang mga balbal na nagkukubli bilang tao. Ngunit hindi yun tinugon ng matanda. Mabuti pa'y umalis na kayo. Hindi makabubuti sa inyo kung mananatili pa kayo rito. Tama si Tatang, bata. Umalis na kayo rito. Huwag na kayong gumawa pa ng kalokohan. Wala na kayong magagawa para kay Abner. Ipapahamak niyo lang ang inyong kaibigan. Pati na rin ang inyong mga sarili. Pero teka lang, imposible namang. Ano ba? Lalabas ba kayo o hindi? Naputol ng pulis ang sasabihin nito. Sa huli agad naman silang tumalima. Sir, si Edwin Dimaraan po. Tapos na rin po bang iproseso ang piyansa niya? Yung kasama nyo. Hindi pa siya makakalabas sa ngayon. Nadagdagan ang kaso niya. Dahil pinasinghot niya ng pampatulog ang pulis na nagbabantay dito, hindi ba? Pero sir,
Hindi po si Edwin ang... Pinigilan ni Jacob na magsalita si Julius tungkol sa totoong nangyari. Bigla niyang naisip na may pag-asang makalabas kagad si Edwin kaysa rito pag nalaman kasi ng mga pulis na anak ito ng ginawang alay noon sa mga balbal at gumagawa ito ng paraan upang makakuha ng hustisya, ay lalong magiging mahirap ang sitwasyon. Ako na ang bahala, pre. Pagkalabas nila ng selda, ay agad niyang tinawagan ng kanyang boss upang humingi ng karagdagang tulong dito. Sa kanyang go signal ay pumayag ito sa isang pabor. Binilinan niya muna si Julius na umuwi muna sa bahay nito upang masiguro ang kaligtasan ng kapatid nito, at saka siya dumiretso sa tanggapan ng hepe. Naabutan niya itong nakasandal sa swivel chair nito habang naninigarilyo. Kagad naman itong napansin ang kanyang presensya. Oh, Hernandez, laya ka na. Ano pag ginagawa mo rito? Yung kaibigan ko po, boss. Gusto ko sanang isabay. Alam mo kung bakit pa rin siya nakakulong, hindi ba? Alam po namin ang ginawa namin, boss. Kaya nga... Yun naman pala eh. Alam nyo ang ginawa nyo. Magpasalamat ka nga. Hindi ko kayo dinamay. Kahit alam kong magkakakutsaba kayong lahat. Sandali itong tumigil sa pagsasalita para ituwid ang pagkakaupo. Pinatong nito ang mga kamay sa mesa nito at tumingin sa kanya ng may pagbabanta. Alam mo, Hernandez, dito sa lugar namin, may tinatawag kaming pang-amoy ng lobo. Lahat kami rito marunong umamoy, at kung ano man ang baho ng isa't isa, nananatili lang sa kung saan mo yun naaamoy. Nasa iyo na kung pupuntahan mo para lapain o angkinin. Isa ka bang lobo? O ikaw ang bahong umaalingasaw? Sa tingin ko, ay alam niyo na ang sagot ko dun. Hindi niya na hinintay ang mga sasabihin pa nito. Kagad na siyang umalis roon. May 10 oras pa bago mangyari ang sinasabing piging ng mga balbal. 10 oras para magawa niyang iligtas si Edwin at ang taong nakatakdang gawing hapunan ng mga aswang. Ngunit nang makabalik siya sa bahay ni Julius, ay napagtanto niyang hindi lang pala 2 sa kanila ang nanganganib ngayon. Galit na bumungad sa kanya si Julius sa may bakuran. Tinangay nila ang kapatid ko, tol! Ano? Mga demonyo sila. Pag may nangyari sa kapatid ko, isa-isa ko silang papatayin kasama ng mga tuta nilang pulis. Huminahon ka muna, tol, para makapag-isip tayo ng diretsyo. May 10 oras pa tayo natitira bago ang lunar eclipse. Kailangan natin matunto ng kuta nila. Papatayin ko sila, tol! Habang nanggagalaiti sa galit si Julius, ay tinawagan naman ni Jacob ang kanyang boss. Ganun na lang ang kanyang pagkadismaya nang bawiin ito ang hinihingi niyang pabor dito. Sir, alam kong hindi to breaking news, kaya nga humihingi ako sa inyo ng pabor para sa isang special report sa magazine show ng network natin. Sir, itataya akong pangalan ko rito. Pagbigyan nyo lang... Sir! Hello? Sir, hello! Nanlumo siya nang binaba nito ang tawag. Hindi raw sapat ang hawak niyang recording ng usapan ng warden at ng hepe sa selda ng nakapiit na si Abner. Baka masira lang nito ang imahe ng network dahil may sinusunod na standard at code of ethics sa pagkalap ng sinasabi nilang lihitimong balita. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit pakiramdam niya'y may nagbago ng isip nito sa isang iglap. Dahil maayos naman ang naging usapan nila matapos niyang sabihin dito ang kanilang plano. Binalingan niya ang hindi pa rin mapalagay na si Julius. O bakit? Takang tanong nito sa kanya. Wala. Pati boss ko binitiwan na ako. Hindi ko na magagawang i-ere ang nangyayari dito. Kung ganon, wala na tayong pagpipilian, tol. Sandali itong natahimik at tumingin sa bag na nakapatong sa maliit na lamesa sa labas ng bahay nito. Kailangan natin puntahan kung saan nila dinadala mga bibiktimahin nila. May ideya ka ba, tol?
Bukod sa kulungan, wala nang iba. Kung ganun, babalik tayo ron. Kailangan natin ng tulong ni Kuya Cesar. Nakakulong yung tao eh. Paano siya makakatulong sa atin? Di tatakas. Nagpapatawa ka ba? Ang tagal niya na ron. Bakit hindi niya pinatakas sa sarili niya? Mag-isip ka nga. Kasi wala na siyang ibang mapupuntahan. Gusto niya ron, libre ang pagkain. Napahilamos na lamang ng palad si Jacob. Ang akala niya ay hindi ito seryoso sa sinabi, pero nagmuestra ito na maghanda. Kinuha na nito ang backpack at umikot muna sa likod ng bahay. Pagbalik nito ay may bitbit na itong isang container. Ano yan? Gasolina. Pakibuksan ang compartment ng sasakyan mo. Pagkalagay niya ng gasolina sa compartment, ay walang salitang nagmaneho na lamang siya sa kotse pabalik ng kulungan. Habang ito naman ay nakasunod sakay ng motorsiklo nito. Nag-usap na kami ni Kuya Cesar kanina. Alam niya na ang gagawin niya sa oras na makita niya ang usok. Kailangan lang natin mag-antay na maggabi. Maya-maya ay sabi nito pagkarating nila sa lokasyon. Sa ngayon, wala siyang ibang opsyon kundi ang magtiwala sa plano nito. Ngunit hindi siya mapalagay. Parang may hindi tama. Nakaparada sila ilang metro ang layo mula sa bilangguan. May 4 na oras bago sumapit ang dilim. At habang hinihintay nila yon, may biglang naalala si Jacob. Pre, ano nga ulit ang sabi ng matanda sa itsura ng mga balbal? Minsan, may parang bituin sa mga mata nila at matalas ang pang-amoy. Bakit? Nilingon niya ang kamera ni Edwin na nasa likod ng upuan. Binuksan niya yon para panoorin ang mga nakasave na kuha dito. Ang isang video ron, ang kanyang sinum in. Sandali lang ito nahagip ng kamera pero malinaw nitong nakunan ang gusto niyang makita. Kuha yon mula sa isang ambush interview habang sinusubukan niyang makapanayam ang mga kapulisan. Sabi ko ni! Nampas niya ang manibela nang may mapagtanto. Nagtataka naman na nilingon siya ni Julius. Ang mayor! Isa siyang balbal! Ano? Pero paano nangyari yun? Hindi naman kumikinang ang... Natigilan ito nang mapagtanto na rin marahil ang hinala niya at sa kanya inabot rito ang kamera. Doon sa video ay makikitang sadyang malayo ang alkalde mula sa posisyon ng kamera kung nasan sila. Ngunit hindi pa rin ito nakaligtas na makunan ng kanilang kamera na may mataas na kalidad ng lente. Pre, pwede ko bang mahiram ang motorsiklo mo? Bakit? Pupuntahan ko yung bahay ng mayor. Ikaw na muna ang bahala magbantay dito. Sigurado ka ba? Maraming bantay dun. Sa labas lang ako. Titignan ko kung may kahinahinala sa paligid dun. Baka dun din kasi dinala si Edwin at ang kapatid mo. Kung ganon, sasama ako sa'yo. Pero walang magbabantay kila Hepe. Kailangan din natin silang manmanan. Pagkatapos nitong sabihin ang lokasyon sa kinaroroonan ng mansyon ng alkalde, ay kagad niyang tinungo yun. Naging maingat si Jacob sa bawat galaw niya na walang makakapansin sa kanya. Pero nang makarating siya roon, ay nakita niyang walang bantay sa paligid nito, nakabaligtaran sa sinabi ni Julius. Wala ring bakod o gate ang mansyon, ngunit napapalibutan yon ng nagtatayog ang mga puno't halaman. Pero kitang-kita pa rin mula sa entrance nito ang purong puti na pintura ng buong mansyon. Napailing siya. May kakaiba siyang bigat na nararamdaman sa lugar na yon. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Julius pagkatapos nitong maibigay ang address ng lugar na nakuha raw nito mula sa pagsunod sa Hepe. Tanging ito lang daw ang nakakaalam at nakakapaglabas-masok sa lugar na yon. Sinimulan niya ng humakbang ilang metro patungo roon. Sa masukal na halaman siya sumuot na tinutuntun ang distansya sa likurang bahagi ng mansyon. Habang papalapit siya'y nakikita niya kung gaano pala yon kalaki. Nasa hagdan na siya papunta sa unang pintuan nito nang may marinig siyang maliliit na tinig na umiiyak na babae sa hindi kalayuan.
Nauulinagan niyang nanggagaling yun sa loob ng bahay. Kailangan niya itong mahanap dahil may hinuha siyang baka yun na ang kapatid ni Julius at nagpapasalamat siyang wala pa ring umaaligid na gwardya sa paligid. Kaya nagtuloy-tuloy siya hanggang makapasok na sa loob ng mansyon. Dumaan siya sa nakabukas na bintana na may malawak na lagusan nang masipat na nakasaradong maigi ang pinto. Pagpasok niya ron ay bumungad sa kanya ang makalumang disenyo ng sala. Medyo madilim doon dahil nakasarado ang lahat ng bintana. Dahan-dahan niyang hinanap ang umiiyak na tinig ng babae habang tinatahak ang pasilyo patungo roon. Nakita niya ang mga nakahilerang mga bungo ng pugot na ulo ng iba't ibang uri ng hayop. May baka, may toro, at kabayo na nasa tansya niya'y totoo ang mga yon. Sandali siyang natigilan. Naalala niyang meron ding ganitong nakadisplay sa bahay ni Julius. Napailing siya. Naisip niyang mukhang mahilig sa mga bangkay ng hayop ang mga taga rito bilang souvenir. Nagpatuloy siya sa paghahanap sa umiiyak na tinig. Nang matuntun niya ang kwarto kung saan nanggagaling ang boses, ay maingat niyang pinihit ang hawakan ng pinto. Hindi yun nakakandado. Pagbukas niya'y nadatnan niya ang isang silid na walang laman na kahit na ano. Punot noon niyang inilibot ang paningin sa paligid. Wala ron ang babae, ngunit dinig na dinig niya ang mga hikbi nito na tila naroon lang sa tabi niya. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob para makalapit sa kinaroroonan ng boses at napatigil siya ng pagakbang nang may maapakan siya na kung ano. Isa yung maliit na butas. Mula roon ay sumilip siya at dun niya nakita ang kapatid ni Julius na si Hazel. Nakayuko itong umiiyak kasama pa ang isang babae. Mas malinaw niya nang naririnig ngayon ang boses ng mga ito at gano'n na lamang ang kanyang pagkagulat nang marinig niyang tinawag na anak si Hazel ng babaeng kausap nito. Ang buong akala niya kasi ay patay na ang mga magulang nila ni Julius ayon sa sinabi nito. Ngunit naudlot ang kanyang pakikinig nang bigla na lamang mag-angat ng ulo ang babaeng kasama nito at tumingin sa kisame, direkta sa kung saan siya nakasilip. Nanlaki ang mga mata ni Jacob nang unti-unti itong magbago ng anyo. Lumaki ang mga paa at kamay nito. Naging sobrang matingkad na itim ang balat. Ang mga matutulis nitong kuko ay humaba sa ordinaryo nitong sukat. Maging si Hazel ay nagulat sa nakikita. Sanhi para mapaupo ito sa sahig. Biglang lumukso yung babae na ngayoy isa ng halimaw. Lumundag ito patungo sa palapag kung saan siya naroroon. Akmang susunggaban siya nito nang may biglang sumipa rito mula sa likod. Baliwala ang naging lakas nito sa halimaw na hindi man lang natinag. Ngunit naging dahilan yon upang maagaw ang pansin nito. Lumitaw sa likuran si Cesar na may hawak na sundang. Pinapunta ko rito ni Julius. Umalis ka na rito. Isama mo si Hazel. Kasalukuyan na nila ngayon sinusunog ang kulungan. Naguguluhan man dahil sa bilis na mga pangyayari, ay agad na tumayo si Jacob at tumalon mula sa sinirang sahig ng halimaw upang pakawalan si Hazel sa pagkakatali. Habang ang halimaw ay mabilis din na tumalon upang pigilan siyang makalapit kay Hazel. Sumunod naman si Cesar sa kanila. Hinarang nito ang katawan sa harap ni Hazel, kaya hindi niya nagawang makalapit sa dalaga. Lalong nag-usbungan ang mga matutulis na tinik sa buong katawan ng halimaw. Samantala, puno ng pag-aalala naman ang namutawi sa mukha ni Hazel nang marinig nito ang sinabi ni Cesar. Umiiling-iling na tumingin ang dalaga sa mata ng halimaw para marahil iparating dito na wag silang sasaktan. Ilang sandaling natahimik ang babaeng halimaw. Nakatitig lamang ito sa dalaga habang dahan-dahan na bumabalik ang anyo nito sa pagiging tao. Bumaling ito sa kanila. Nang tumingin si Jacob kay Hazel, ay tumango ito bilang pahiwatig na wag silang mag-alala sa kalagayan nito at kailangan na nilang lisanin ang lugar na yon. Tara na! Kailangan na nating umalis dito! Pero paano si Hazel? Nangako ko kay Julius na ililigtas ko ang kapatid niya. Wala tayong laban dito.
Pag dumating ang kapatid ng aswang na yan, lalo tayo malilintikan. Isa pa, nanay yan ni Hazel. Hindi siya sasaktan. Saka ko na ipapaliwanag. Tara na! Ikinagulat ni Jacob na kilala pala nito ang babaeng aswang sa harap nila. Naguguluhan man ay tumalima na lang siya rito. Paglabas nila ng mansyon ay nagtaka silang madilim na ang buong paligid dahil sumapit na pala ang gabi. Kahit na ang pakiwari nila ay wala pa silang 1 oras na nasa loob. Bilisan natin! Baka hindi na natin maabutan sina Julius! Kaagad siyang sumakay sa motorsiklo na hiniram niya kay Julius. Habang ito namay, pinaandar na rin ang motorsiklo na hindi niya alam kung saan ito nakuha. Dinakaw ko sa pulis to! O ano? Ayos ba? Tumango na lang siya rito at sabay nilang pinaharurot ang mga sinasakyang motor pabalik sa kulungan. Pagdating nila roon ay naabutan nilang nagliliyab na ang kalahating parte ng bilangguan. Napamaang na lang si Jacob sa kanyang nakita. Nung masilip ko yung hudyat na usok mula sa labas, agad na ako gumawa ng paraan para mabuksan ang selda namin at maitakas na rin ang lahat ng mga preso. Ano? Pinatakas niyo ang lahat ng preso? Oo! Wala sa usapan namin na susunugin niya ang kulungan. Kailangan yun, kundi magiging hapunan kaming lahat. Konti na lang ang nakabilanggo sa kulungang yan at halos lahat ng kaso namin ay may kinalaman sa pag-aaklas laban sa mga totoong halimaw ng bayang to. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Wala rin CCTV ang buong pasilidad para hindi rin makunan ang kung anumang kawalangyaan ng mga pulis sa loob. Paliwanag nito sa kanya. Uusisain na rin sana niya ito tungkol kay Hazel nang biglang sumulpot si Julius sa likuran. Buti dumating na kayo. Umalis na tayo rito. Nakaposisyon na ang buong kapulisan sa buong lugar at pinag-aanap na tayo. Pero nakahanda na rin lumaban ng ibang preso. Si Hazel! May daladala na itong Armalite. Ang ilan sa mga sandatang bitbit nito sa likod ay inabot sa kanila. Mapanuring tingin naman ang ipinukol niya rito. Nagpaiwan siya eh. Sa pagkasabi niyang yon, ay napansin niyang hindi man lang ito nagulat. Bahagya lang bumagsak ang balikat nito at nabanaag sa muka ang lungkot. Alam mong kalahating balbal ang kapatid mo, di ba? Bakit ka nagpanggap na wala kang alam tungkol sa kanila? Hindi niya mapigilang kumprontahin ito. Hindi ito sumagot sa kanya. Bagkus ay tumalikod matapos kunin sa kamay niya ang susi ng motorsiklo nito. Wala na tayong oras. Sa tingin ko, yung mga ibang presong nawawala, kasama na yung kaibigan mo, ay dadali nila sa bundok upang dun gawin ang piging. Hindi niya muna inusisa si Julius. May mas importante silang kailangang gawin. Saan bundok yun? Tanong ni Julius dito. Sa Kanlaon, ilang kilometro lang ang layo mula rito. Kailangan natin magmadali. May 3 oras tayo para akyatin yun. Ano? Ang taas-taas ng bundok na yun! Bagamat hindi pa naman niya napupuntahan ang lugar na yon, ay alam niyang isa yon sa pinakamatataas na bundok dito sa Pilipinas. Wala tayong pagpipilian. Ayos lang naman kung ayaw mo nang sumami. Kailangan ko talagang bawiin ang kapatid ko at tapusin na tong kaguluhan. Hindi. Sasama ako. Kailangan ko ring iligtas si Edwin. Dapat hindi ko siya dinamay sa trip na to eh. Paalis na silang tatlo nang bigla naman sumulpot sa harap nila ang matandang presong nakasama nila sa kulungan. Mga iho, dalhin niyo ito! Itinaas nito ang hawak nitong 3 piraso ng kwintas na may kakatwang bagay na nakasabit bilang pendant. Hindi ko nasabi sa inyo nung nasa loob pa tayo na binigyan ako ng agimat ng aking ama. Kaya siya nakauwi ng ligtas mula na makaengkwentro niya ang isang balbal ay dahil suot-suot niya ito. Itinuro niya rin sa akin kung paano nililika ang agimat na pangontra sa mga ganong uri ng halimaw. Kaya nitong bigyan kayo ng dagdag na lakas at kakayahan na agarang paghilumi ng inyong mga sugat. At ito ang langis. Kumukulo ito kapag nasa malapit na ang isang balbal. Isa-isa nila itong inabot at isinuot ang agimat
matapos pasalamatan ang matanda. At sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nakaramdam nga si Jacob ng kakaiba sa kanyang katawan. Ngayon lang niya naramdaman ang ganong enerhiya na dumaloy sa kanya. Ganon din ang pakiramdam nila Julius at Cesar. Kaya wala na silang sinayang pa na panahon. Agad nilang narating ang kinaroroonan ng bundok ng Kanlaon. At sa liwanag ng buwan at taglay na liksi ngayon ng kanilang mga katawan ay mabilis nilang naakyat yon kaysa sa pangkaraniwang tao. Maingat at tahimik nilang tinatahak ang masukal na bundok nang mapahinto si Jacob. Tignan nyo! Yung langis kumukulo! Napalingon sa kanya ang dalawa. Ibig sabihin, malapit na tayo sa kuta nila. Nagpatuloy sila sa paglalakad dahil sa napapalibutan ng malalagong puno at halaman ng buong kagubatan ay nagulat sila sa pagsalubong ng isang halimaw na tumalon sa kanilang harapan. Hawak ang mga baril na kagad itinutok nila Julius at Jacob at kakalabitin na sana nang bigla silang pigilan ni Cesar. Huwag! Maalerto ang ibang balbal! Gamit ang kanina pang bitbit nitong itak, pagsunggab ng halimaw sa kanila ay mabilis na sinaksak nito yon sa tagiliran. Nang masiguro nilang wala na itong buhay, agad na silang tumuloy sa kanilang pakay. Sa di kalayuan ay may naaninag silang ilaw na tila nanggagaling sa liwanag ng apoy. Patakbo nilang tinahak ang direksyon na yon at habang papalapit ay naririnig na nila ang samot-saring mga alulong. Hoy! Mga pangit! Ang iingay nyo! Di ba kayo titigil? Pag ako nakawala rito, papakainin ko kayo ng boy bawang! Agad nilang nakilala ang boses ni Edwin. Nang bahagya silang makalapit, ay tuluyan nilang nakita ang napakaraming balbal sa lugar. Nakapalibot ang mga ito sa mga bihag na nakahiga at nakatali sa mesa na yari sa mga trosong kahoy. Si Edwin ay nakita nilang nasa dulong bahagi ng mesa. At nang bumaling si Jacob sa kanyang mga kasama, tumango ang mga ito bilang hudyat ng pagsalakay. Nagsilingunan ang lahat nang marinig ang sunod-sunod nilang pagpapaputok ng baril. Ngunit laking gulat nila nang hindi man lang ang mga ito natinag sa tama ng bala. Nataranta si Jacob nang isa-isang sumugod ang mga ito sa kanila. Jacob! Gamitin mo to! Nang masalo niya ang patalim na hinagis ni Julius, ay kagad niyang ginilitan sa leeg ang balbal na sumunggab sa kanya. Kaya parang tumilapon ang ulo nito sa lupa. Sama-sama silang nakipagpambuno sa mga ito nang may biglang sumigaw. Patayin silang lahat! Lumitaw sa taas ng burol ang isang aswang na may suot pa na barong. Ang hula nila'y ito na marahil ang alkalde ng kanilang bayan. Dahil dito ay lalong umigting ang puwersa ng mga aswang. Ngunit huli na para panghinaan pa ng loob sina Jacob. Kaya buong lakas nila itong sinagupa. Salitan sila sa pagtanggal ng tali sa mga bihag. Napakawalan na rin niya ang kanina pang sumisigaw na si Edwin. Grabe tol, akala ko talaga pinabayaan mo na ako eh. Akala ko mamamatay na ako dito eh. Akala ko talaga... Pwede bang tumahimik ka na? O ito! Ano to? Pamalo? Hoy! Anong magagawa ng kahoy na to? Pambihira talaga tong taong to! Lumayas ka na nga lang dito! Nagmamadaling turan ni Jacob dito, pero hindi rin naman ito nakinig. Ayoko nga. Kanina pa ako nang gigigil dito eh. Lalo na sa isang pangit na yon. Langya, tumutulo pa yung laway kanina habang nakatitig na sarap sa akin. Napailing na lamang siya dahil sa nakuha pa nitong magbiro. Patuloy naman silang nakipagpambuno sa ngayoy nagliliparan ng mga aswang. Hindi gumagana sa mga ito ang tama ng bala, kaya mas minabuti nilang itak na nga ang ipanlaban dito. At tila ba hindi ito nauubos. Laksa-laksang mga balbal ang nagsusulputan sa kung saan-saan, ngunit hindi sila nagpatinag. Sa kapangyarihang taglay ng mga suot nilang agimat, ay nagawa nilang kahit papano ay sabayan ang mga lakas nito. Dumadanak na ang dugo nang biglang magdatingan ang mga residente
ng buong bayan ng Santa Catalina. Kapwa may daladalang mga sulo at itak ang mga ito at buo rin ang loob na makipagdigma. Bagamat triple ang lakas ng mga balbal kung ikukumpara sa pangkaraniwang tao, ay hindi pa rin naging madali sa mga itong lumaban sa puwersa ng dami ng mga taong nagpupuyos sa galit. Kung paano nalaman ng mga ito ang nangyayari ay hindi nila alam. Ngunit mas lalo nitong pinaigting ang kanilang lakas ng loob. Hindi rin nagtagal ay halos maubos na nila ang mga aswang na naroroon. Ngunit nang akala nila'y tapos na, isang boses naman ang nangibabaw na nagpabaling sa lahat. Umalulong ng pagkalakas-lakas ang alkalde na ngayon ay pinuno pala ng mga balbal. Pagkatapos nun ay bigla na lamang naglakihan ang bawat bahagi ng katawan nito. Unti-unting nagkaroon ng mga butas at mula roon ay naglabasan ang laksa-laksang mga uwak na may mahahaba at matutulis na mga tuka. Sabay-sabay na lumusob ang mga yon sa kanilang mga ulo. Kagad silang nawalan ng kontrol dahil sa dami ng mga ito na ngayoy tinutuka na ang kanilang mga laman. Ang isa'y natanggalan na ng tenga habang ang isa'y dumudugo na ang mga mata. Gayon na lamang ang pagkahindik at pagkataranta nila Jacob dahil maging sila hindi na rin magawang kumawala sa pagsalakay ng mga uwak. Ilang sandali ang lumipas nang sa isang iglap ay nagbagsakan sa lupa ang mga uwak na yon. Paglingon nila ay nakita na lamang nilang nakabulagta na ang pinuno ng mga balbal. Ngunit ang mas ikinagulat nila ay ang balbal na nakatayo sa tabi nito. Nakatingin ang mga mata nito sa gawin ni Julius. At doon nga nila napagtantong tatlo kung sino ang balbal na yon. Kaagad na itong tumakbo palayo. Gustuin mang habulin ni Julius ang kapatid, ay kagad itong pinigilan sa braso ni Cesar. Bigyan mo siya ng kalayaang piliin kung saan siya nararapat. Pinalaki niyo siya bilang isang mabuting tao ng tatay mo. Magtiwala ka sa kanya. Lumapit siya at tinapik naman ito sa balikat. Kailangan muna natin silang dalhin sa ospital. Aniya na ang tinutukoy ay ang mga taong lubang na pinsala ng mga balbal at maging ng mga uwak. Nagtulungan silang akayin ang mga ito, ngunit pagkababa nila ng bundok ay sinalubong sila ng mga kapulisan. Ang akala ni Jacob ay dadakpin sila ng mga ito, pero nagulat sila nang lumapit sa kanya ang hepe at tinulungan siyang akayin ang biktima na bitbit niya. Bukod pala sa mga pulis mobile, ay nakaabang na rin ang ambulansya na magdadala sa kanila sa pagamutan. Hernandez, yun nangyari nga palang sunog sa kulungan. Anang hepe, pagkahatid nila ng pasyente sa loob ng ambulansya. Bakit po hepe? Pagmaang-maangan ni Jacob, sandaling pinagmasdan ng hepe ang mga sugatang residenteng sinasakay isa-isa sa ambulansya bago muling bumaling sa kanya. Meron daw pumutok na power circuit ayon sa investigasyon. Hayaan mo, pagbabayaran namin na naging pinsala. Anito, kasabay ng pagtapik sa kanyang balikat. Sa pagkakataong yon, nakuha niya ang ibig sabihin nito. Nakahinga na siya ng maluwag dahil dito. Pre, bakit ngayon lang kayo? Pambihira, ang tagal niyo naman bumaba ng bundok. Pumapalatak naman si Edwin. Dala-dala pa nito ang ibinigay niyang pamalo rito. Hindi niya napigilang matawa. Hayop! Napakaduwag mo talaga! Iniwan mo pala kami ron! Ha? Bigla ko nag-LBM eh. Kung alam mo lang ang pinakain nila sa akin, no? Parang kaning baboy. Yak! Ayoko namang mag-jeb sarap na maraming tao, kaya yun, bumaba na muna ako. Babalikan ko naman dapat kayo eh, pero nakita ko na pababa na kayo. Kaya yun. Ay, nako. Grabe, pre. Magbabakasyon talaga muna ako. Baka magbago na rin ako ng trabaho. Pwede pa kaya ako sa call center? Hehe. Ewan ko sa'yo. Hindi na niya pinakinggan pa ang iba pang mahahabang litanya ni Edwin. Maya-maya pa ay lumapit na sa kanila si Cesar at Julius.
nag-angat ang huli ng kamay sa kanya. Maraming salamat sa tulong mo, Brad. Napabuntong hininga siya bago tinanggap ang pakikipagkamay nito. Wala yun. Isa pa, wala rin naman nagawa ang pagiging reporter ko eh. Hindi, malaking tulong pa rin. Nalaman mo kung sino ang pinuno nila. Tungkol nga pala dyan. Gusto mo bang malaman ng buong mundo ang nangyari? Ang tungkol sa kanila? Oo, Brad. Hindi inaasahan ni Jacob ang magiging sagot nito. Sandali itong nag-isip bago muling magsalita. Kailangan malaman ng buong mundo kung gaano rin tayo kahalimaw. Ha? Teka, anong ibig mo sabihin? Kung ganon, naiintindihan ko na. Sige Brad, ako nang bahala. Tumingin ito sa direksyon kung saan sila nanggaling pababa ng bundok bago nagpakawala ng marahas na buntong hininga. Ang kapatid ko, wala siyang planong kumitil ng buhay. Pero ginawa niya para lang maprotektahan tayo. Hindi niya kasalanang may dugo siya ng isang balbal. Nagkaroon ng relasyon nun si tatay sa ibang babae, pero hindi ko alam kung kanino. Bigla na lamang siyang umuwi na may bitbit na bata. At yun na nga si Hazel. Kapatid ng mayor na isang balbal ang nakarelasyon ng iyong ama. Hindi niya alam na isa pala tong balbal. Kaya nung malaman niya ay nakipaghiwalay siya kaagad dito. Pero nagdadalang tao na pala nun ang balbal. Nakiusap yung babae na itago ng tatay mo ang anak nila, kagaya na naging relasyon nila. Dahil sa oras na malaman ng alkalde na nakipagrelasyon ng balbal na yun sa isang tao, ay papatayin nila ang tatay mo at si Hazel. At yun na nga ang ginawa nila sa tatay mo. Paliwanag naman ni Cesar dito. Alam pala nito ang buong pangyayari. Kung ganon, bakit hindi niyo sinabi sa akin, Kuya Cesar? Sana mas naprotektahan ko pa sana ang kapatid ko. Para hindi magbago ang tingin mo sa kanya. Alam kong galit ka sa mga aswang. Pero matagal ko nang alam na hindi pangkaraniwang tao si Hazel. Dahil ako pa mismo ang kumukuha ng mga sariwang hayop upang pagkunan niya ng pagkain. Tinuruan din siya ni Tay na makontento sa dugo at laman ng mga hayop. Kaya lang naman ako nagpanggap na walang alam tungkol sa mga balbal na yan para malaman ang buong pagkatao ng kapatid ko at matukoy ang eksaktong dahilan ng pagkamatay ni tatay. Isa pa, hindi ko rin alam kung sinong dapat kong pagkatiwalaan. Sa mga narinig ni Jacob ay napagtagni-tagni niya ang mga gumugulo sa kanyang isipan. Isang pambihirang pangyayari yon para maging headline sana ng balitang gagawin niya. Pero hindi siya halimaw para gawin yon. Ngayon niya lubusang naintindihan kung bakit siya ang piniling gamitin ni Julius upang makatulong dito. Hindi upang isiwalat ang tungkol sa mga balbal. Bagkus ay protektahan pa na panatilihing lihim yon. Alam niya na anumang sandali ay may dadating at dadating na iba pang mamamahayag para magsiyasat sa bayang yon. At naroon siya upang pagtakpan yon. Kaagad na rin nagpaalam sina Jacob at Edwin sa mga ito para lumuwas at harapin ang nakabinbin nilang trabaho. Sayang no? Ang gaganda pa naman ng mga chicks dito, pare. Pero di mo naman malaman kung tao o maligno. Bulalas ni Edwin habang nagmamaneho. Palabas na sila ng probinsya. Sana pala nagpaiwan ka para masipat mo pa ng maigi ang mga babae rito. Hoy, di na no? Thank you na lang. Tiyak na miss na ako ng asawa at mga anak ko. Sus! Kunwari ka pa. Kung di ka pa kamuntikang lapain ng mga aswang, di mo pa maiisip ang pamilya mo. Pangaasar niya rito bago tuluyang makatulog. Waring isang napakahabang bangungot ang nangyari sa kanya na umaasa siyang maiibsan yon kahit papano ng pagpikit. Nang makabalik siya sa trabaho ay nagpaliwanag ang kanyang boss kung bakit bigla itong umatras sa dapat sana'y pagbo-broadcast niya sa nangyayari sa kanila sa Santa Catalina. Ngunit sinabi niya rito
na wala itong dapat ipag-alala. Ipinakita niya rin dito ang video ng kanilang kinuwang statement ng mga pulis ukol sa nangyaring patayan. Puha yun nang ipatawag sila bago umalis. Inako ng mga ito ang kasalanan at nakahandang pagbayaran ang mga yon sa loob ng bilangguan at mananatiling ang lihim ang tungkol sa mga balbal ng bayang yon. Kalakip ng pangakong poprotektahan ng mga tao roon ang kanilang mga kabundukan. Nax, promoted ah. Congrats tol. Ang angas din ng rating ng ginawa mong dokumentary ah. Congrats sa atin, pre. Siya nga pala, Edwin. Sama ka ulit, ha? Alam ko naman na ako ang head cameraman mo, no? Siyempre, dapat kasama ako. O sige, ayos. Tara, balik tayo na Santa Catalina. Ano?